Habang ang Amerika at Pilipinas ay nagtutulungan sa pagtatayo ng mga pasilidad ng imbakan sa mga piling base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, ang mga militar ng Amerika ay nakatakdang bumalik sa Subic matapos ang ilang dekada sa ilalim yan ng bagong programang pre-positioning ng US Marine Corps kung saan mag-iimbak na mga equipment ang Amerika sa bansa. Magsasanay din ang mga militar ng Amerika at Pilipinas kung saan magpapaputok ang Pilipinas ng 3 uri ng pangunahing mga missiles nito. Pagkaraan ng 32 taon ay isang presensyang militar ng Amerika ang nakatakdang bumalik sa Subic sa ilalim yan ng bagong programang pre-positioning ng US Marine Corps kung saan muling makikita ang mga service stage equipment sa bansa. Noong nakaraang buwan ay tahimik na umupa ang US Marine Corps ng 57,000 square foot na warehouse sa Subic Bay Naval Supply Depot. Sa isang pahayag, sinabi ng Subic Management Authority na ang mga pasilidad ay gagamitin ng mga kano upang mag-imbak lamang ng mga sasakyan, kagamitan sa komunikasyon at mga assets sa engineering. Sinabi rin na wala umanong mga bala ang ilalagay sa Naval Supply Depot. Binigyang diin ng Philippines at US Marine Corps na ang bodega ay gagamitin lamang para sa humanitarian assistance at disaster response efforts sa loob ng bansa at sa buong Indo-Pacific. Habang ang Amerika at Pilipinas ay nagtutulungan sa pagtatayo ng mga katulad na pasilidad ng imbakan sa mga piling base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, isang kasunduan na nagpapahintulot sa pag-deploy ng rotational ng Amerika at pagpopondo sa mga lugar na pinagkasunduan ng dalawa sa buong bansa. Ang bodega ng Naval Supply Depot ay nakatakdang mag-host ng mga kagamitan sa ilalim ng bagong Marine Corps Pre-Positioning Program Philippines. Ito ay isang malaking hakbang para sa Subic Bay Freeport sa pagtulong sa mga dayuhang kaalyado para sa kanilang pagtutulak na magbibigay ng humanitarian aid at relief assistance sa Indo-Pacific region. Pinaigting ng Amerika at Pilipinas ang kaoperasyong militar sa gitna ng lalong mapamilit na pagkilos ng China sa West Philippine Sea na nagdudulot ng standoff sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at China. Mula noong 2023, kabilang sa mga suporta ng Amerika ay ang pagpapadala ng isang task force na nakabase sa bansa, mga drone ng US Marine Corps, mga overflight ng US Navy sa mga pinagtatalunang isla at strategic deployment ng Typhoon mid-range capable missile system sa Luzon. Sa nakalipas na mga taon, nakita ng Subic Bay ang pagdagsa ng mga sundalong Amerikano tuwing spring para sa mga malalaking pagsasanay militar sa bansa tulad ng salaknib at balikatan exercise na idinisenyo upang palakasin ang bilateral na interoperability, kakayahan, tiwala at kooperasyon na binuo sa loob ng mga dekada ng pinagsamang karanasan. Sa katapusan ngayong Abril ay muling magsisimula na naman ang Balikatan Exercise 2025 kaya naman abala ngayon ang Marine Wing Support Squadron 373, Marine Air Control 38 at 3rd Marine Aircraft Wing sa pagkakamada ng mga kagamitang pangdigma sa Marine Terminal sa San Diego, California bago ito ikarga sa Military Sea Left Command Cargo Ship upang dalhin sa Pilipinas at gagamitin sa Balikatan. At sa nalalapit na Balikatan Exercise sa bansa ay inihayag ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ambrosio Espelita sa isang press briefing sa Navy Headquarters sa Maynila noong Martes na magpapaputok umano ang militar ng Pilipinas ng 3 klase sa mga missiles nito. Ayon kay Espelita ay ilulunsad umano ng Philippine Navy ang Sea-Star Surface-to-Surface Missiles, Spike and Loss Missiles at Mistral Surface-to-Air Missiles. Ang kanila umanong paglahok sa pinagsamang ehersisyo ay makakatulong sa pagpapalakas ng interoperability, pagpapahusay ng kanilang samang-samang pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon at pagtiyak na nanatiling bilang handa na harapin ang Sea-Star ay ang pangunahing sandata ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna na parehong guided missile frigate sa serbisyo ng Philippine Navy. Ang Sea-Star ay formal na kilala bilang South Korean manufacturer na LLG Next na isang sea skimming surface-to-surface anti-ship cross missiles.
Habang ang Spike and Loss missiles naman ay isang Israeli-made na gawa ng Rafael Advanced Defense System na pangunahing sandata ng mga Acero-class fast attack interdiction craft na bagong pasok sa serbisyo ng Philippine Navy. Ang Mistral 3 surface-to-air missiles naman ay isang French-made na gawa ng MBDA na pangunahing anti-air weapons ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. At yan ang mga pangunahing armas ng ating Philippine Navy ngayon at bihira umano yung pinapaputok dahil mahal ang mga yan at sa April 21 na nga pala yan papuputukin mga kabayan. Samantala muling pinagtibay ni Espelita ang pangako ng Philippine Navy sa pagbuo ng isang moderno at multi-capable umanong puwersa ng hukbong dagat na may kakayahang mag-ambag sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Pinahusay umano nila ang kanilang mga kakayahan upang magsilbing maaasahan sa pagtatanggol sa mga karagatan upang maipagmamalaki ng sambayanang Pilipino.